Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po ang bawat isa. Tayo po ay mananalangin na sa umagang ito. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, Lord. We praise you, God. We glorify, Panginoon. You are our Lord of Lord, our Savior, Panginoon. Ang aming Diyos na buhay, tapat noon, ngayon at magpakailanman, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo, na alam po namin, O God, na kami po ay patuloy na nagkakasala. Hindi po kami makakarating sa inyong kabanalan, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan sa umagang ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong banal na presensya. Maraming salamat sa inyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo upang kami ay araw-araw na nalilinis, O God. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. Sinadya man o hindi sinasadya, malit man o malaki, Panginoon, forgive us, O Lord. Purify our heart, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kayo po ang mabigyan ng karangalan sa aming pag-aawitan. We pray for the knowledge and wisdom, Panginoon, sa karunungan na pinagkakaloob mo sa lahat ng mga aawit, ng tutugtog, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon, na patuloy silang nagpapagamit sa inyong iglesia, O God. Maraming salamat sa kalakasan, maraming salamat sa kagalakan, sa paglilingkod sa inyo, Lord. Maraming salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mensahe, O God. Maraming salamat sa buhay niya. Pagpalain mo po siya, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Karunungan at katalinuhan po ang hiling namin sa lahat ng oras, O God. Sa lahat po ng mga makikinig, Lord, sa umagang ito, dalangin namin na patuloy kumilos kayo sa buhay namin. Alisin mo po ang anumang hadlang upang ang mga salita mo, Lord, ay aming Panginoon na maipamuhay, maalman kung ano ang nais mo, ang purpose mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Sa mga wala pa po dito, Lord, dalangin namin na linisin mo ang kanilang daraanan, na makasama nawa namin sila na taglay ang kagalakan na nagmumula sa inyo, O God. Sa umagang ito, Lord, kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan, dahil kayo po, Panginoon, ang Diyos na buhay, na tangi, Panginoon, na nagbibigay ng gabay at patnubay, nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay ng pagpapala, at higit sa lahat, kaligtasan, Lord. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyo po lahat. Tayo po ba ay pinagpala noong nakaraang mga araw? Amen. Pwede po bang sabihin natin sa mga katabi natin, tayo ay pinagpala? Amen. Palakpakan po natin na ating Panginoon. Aawitan po natin ang ating Panginoon ng pasasalamat dahil sa kabutihan niya, walang humpay na kabutihan na patuloy niya pong binibigay sa atin. Amen? Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin.
saya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo, tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo, tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magsasaya sa piling mo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay,
papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Maglilingkod sa'yo, iaalay. Habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Maglilingkod sa'yo, iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman may kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Bigay po natin pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Sa mga nagdaang araw, tayo po ay mga may pagsubok na pinagdaraanan. Lalo na po nung bagyo, mayroon na naman tayong baha na pinagdaanan. O kaya marami tayong mga pagsubok sa relasyon, sa pangangailangan. Ngunit ang ating Panginoon, kailanman, hindi siya nagbago. Hindi siya nagkulang. Patuloy pa rin ang kanyang pagsama sa atin, ang pagpapadama ng kanyang presensya at pagmamahal. Patuloy po nating ibigay sa kanya ang taus-pusong pasasalamat at patuloy natin siyang itaas sa ating buhay. Amen. Katapat mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin.
napakabuti niyo po sa inyo. Kayo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang na pasalamatan natin siya. Ano man ang mga pinagdadaanan natin, ano man ang mga pagsubok, tanging ang Diyos ang nakakaalam upang ang lahat na panalangin natin ay ipagkaloob niya. Dahil sabi nga po sa Romans 8:28, everything works together for good to those who love God, who has been called according to His purpose through Christ Jesus. Kaya gawin po natin kung ano ang kaya natin gawin, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Ang tanging magagawa natin, manalangin, umawit, magpasalamat sa Diyos, at makinig sa Kanyang mga salita at ito'y pagbulay-bulayan. Kaya ngayon, ihanda po natin ang ating mga puso sa Kanyang mga salita. Bago ko po tawagin si Pastor Archie, ipanalangin po natin siya. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming Pastor Panginoon. Sa dalangin namin, O God, nabigyan mo po siya ng katalinuhan, karunungan upang ang mga salita mo ay maipahayag niya sa umagang ito na taglay ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At sa aming mga makikinig, O God, dalangin namin, nabigyan mo po kami ng kaalaman upang ang mga salitang ito'y maunawaan namin, O Lord, maipamuhay, at ito, Panginoon, ay malakaran namin at matupad kung ano ang layunin mo sa bawat isa sa amin, O God. Gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso upang ang mga salitang ito, ang mga binhing ito ay tumubo, O God, at mamunga, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Praise God. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Isa pong palakpak pa sa ating dakilang Diyos. Thank you. Praise God. Sa mundo ho na ginagalawan natin, hindi po maikakaila ang dami ng mga problema, ang dami ho ng mga pagsubok, lalo na ho yung pinagdaraanan ho natin ngayon. Iba na ho yung buhay nung araw na tayo ho ay nakakaranas ng buhay na medyo kasiyasiya kumpara ho natin sa buhay ngayon na siguro we can agree to that. Ang buhay ho ngayon mahirap. Mahirap po. Ultimo hong ang pagkain na bibili natin sa hapagkainan ko minsan ho, hindi natin mapagkasya dahil maliit lamang ang kita talaga ngayon, lalo na sa minimum wage. Imagine niyo po, yun pong naririnig natin na 64 pesos po ay enough po na pakainin po yung isang pamilya o yung isang tao kaya ho. Baka po sa isang tao po ay magkulang pa po yung 64 pesos kada isang araw. Alam niyo ho yan, marami ho mga magulang dito, marami po ang nagpupunta sa iba't ibang mga palengke. Alam niyo presyo ng bigas ngayon at hindi po magaan talaga ang buhay ng tao. Pero sa isang mananampalataya, anuman ho yung hirap na pinagdadaanan natin, may palaging handang mensahe po ang Diyos sa atin. Can we say amen? At ang mensahe po na ito ay nagbibigay po ng pag-asa para sa bawat isa. Kaya po sa atin pong message ngayong umaga, pinamagatan po natin ang koneksyon ng pananampalataya sa pagsubok. Yung mga words na ginagamit natin, ugnayan, relasyon, ngayon naman ho yung salitahong koneksyon. Pwede ba natin sabihin koneksyon? Kailangan po kasi nagkakaugnayan po ang lahat ng bagay, kinakailangan ho, may relasyon ang lahat ng bagay, kinakailangan ho, magkakakonekta ho ang lahat ng bagay. At tayo ho, binigyan ng Diyos ng pananampalataya sapagkat nais niyang ikonekta ito sa mga darating ho na pagsubok sa atin. Kaya po sa umagang ito, ako po'y nananalangin sa Diyos at ang Diyos ho'y nagbigay ng message po, every time
I read the Bible. Wala na po kasing masyadong panahon, lalong-lalo na kung dadalhin ko po ito sa eskwelahan. Meron po ako maire-recommend sa inyo po sa YouTube. Meron po doon na NIV Audio and Text Bible. Yung mga Bibles po na yan, actually mas maganda ho, pagtuunan natin ng pansin yon kaysa kung ano mababalitaan natin sa Facebook, ano ho. Kasi kahit na kayo ho, halimbawa ay nasa on the go o kaya nasa sasakyan kayo at may nagmamaneho para sa inyo, kaya nagko-commute po kayo, pwede nyo po siyang mapakinggan tapos umaandar po yung text niya, nababasa nyo po, napapakinggan nyo pa ho. So katulad ho nun, sa isang araw nakakatapos po ako ng 4 po na aklat. Akin pong nabasa, napakinggan yung aklat ng unang Pedro, yung ikalawang Pedro, yung aklat ho ng 1, at saka po yung aklat ng unang 1. It makes your day very productive kasi ito po'y nakakapagbigay po sa atin ng kalakasan. And then the Holy Spirit suddenly will speak to His Word and the Word will come to your mind. At ito na ho, nabuo natin ho, yun pong ipipreach ngayong umaga. Ngunit bago pong lahat, mahalaga po ang prayer. Let us all bow down our heads and ask, request for God's guidance. Ama, maraming salamat po sa lahat ng mga mensahe na ito. Fill us with your word right now. Your word is truth. Maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapaunawa sa amin. Ang buhay po ay mahirap ngayon, ngunit gumagaan kung kami po'y naninindigan at nananalig po sa lahat ng pangako ng iyong salita. Gaya po ng amin pong nilalakaran, kami po ay marumi, nagkakasala at nagkakamali, ngunit ikaw po ay tapat, mabuti ka, at gaya ng pangako mo, Panginoong Diyos, kung aming ipapahayag ang lahat ng aming nagawang mga pagkakasala, tatalikuran namin, ay tapat ka at mabuti na ikaw po'y maglilinis ng lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at lilinisin po ang lahat ng amin pong karumihan. Sa umagang ito, hinihiling namin po sa isip, sa salita at sa gawa, na patnubayan at linisin niyo po kami upang matanggap namin ang lahat ng mga binhi na ito na maitatanim po sa mga matatabang lupa ngayon na nakikinig ng iyong salita. Salamat din ng marami, Panginoong Diyos, dahil ikaw po'y mabuti, tapat at hindi nagmamaliw kailanpaman. Great is your faithfulness in us. Great is your faithfulness in this church. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. In Jesus' mighty name we pray. Sabihin po nating lahat ang Amen. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Praise God. Minsan ho, ang Kristiyano, nagtataka siya sa pagdating ho ng laksa-laksa. Ibig sabihin po natin, talagang malalaking alon ho ng problema sa kanya. Pero may paanyaya po yung Biblia, lalo na po as Christians. Tayo po yung mga Kristiyano. Tayo po yung mga mananampalataya. Tayo po yung tumanggap kay Jesus. What is the difference of a Christian to a non-Christian? May pangako tayo ng salita ng Diyos. At yung pong Word of God na ito, pag pinanghawakan po natin, isa lang ho masasabi ko sa inyo, totoo, tapat, at mapagkakatiwalaan. Kaya po bilang mananampalataya, it sets the difference with the non-believers kasi ang mananampalataya ay may inaasahang Diyos. Pag nagplano po tayo, may kasama po tayong Diyos sa langit. Pag naghahanda po tayo, meron pong gumagabay sa atin na banal na Espiritu. Pag nagkakamali po tayo, may Hesukristo po na namamagitan sa atin sa Ama. Upang anuman ang bigat ng kasalanang nagagawa natin, tayo po ay mapatawad at mabigyan na naman po ng panibagong pag-asa. Yan ang difference po. If you are a non-Christian, alam niyo mga kapatid, gaya po ng nabasa ko na survey, at sana po ay maging realization po sa atin. Ano-ano po yung mga major cause po ng pagpapatiwakal po sa mga kabataan ngayon? Minsan ho, masasyak po kayo. At sana po dun sa mga nakakatanda, sa mga magulang ho, wag natin sasabihin na, napakasimpleng bagay, nagpakamatay. Pati po in the field of psychology, mga kapatid, ang depression po ay totoo. Minsan yung napakaliit na bagay, akala nyo ay walang halaga, pero nagiging sanhil ho ng pagpapakamatay. Bigyan ko lang ho kayo ng example, Sa mga sinasabi po nila ng mga parang walang kakwenta-kwenta, nagpakamatay ang isang kabataan. Unang-una ho, hindi ho nakabili ng cellphone. O kaya, Daddy, mamaya, bigyan niyo ako ng cellphone, sabi ni Pastor,
Hindi ganon ang intensyon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig ko sabihin, yung maliit na problema na yon, para siguro sumagi sa isip nyo, hindi lang nabili ng cellphone. Nagpatiwakal. Mga totoong pangyayari po ito eh. Oho, kasi para sa kanya ho, it causes anxiety. It causes pressure. Yung tinatawag ho nating peer pressure. Lahat ng mga classmate niya naka-cellphone, lahat ng classmate niya nagagamit yung cellphone po sa mga online classes. Tapos ito pong kabataan na limbawa, hindi siya makapag-online, hinahabol niya lahat ng kanya pong mga assessment tasks. Minsan po, it is a cause of depression. Nakala natin, simpleng cellphone lang, nagpakamatay. Pero yan po ay mga totoong mga pangyayari po na inihahayag sa atin, lalo na sa ating mga magulang. Minsan po, ang pagpapakamatay, bakit ho, no? Baka wag ho kayo matawa, no? Hindi nakapag-rebound. Mayaman po ito, no? Hindi siya nakapag-rebound ng buhok. Samantalang tayo, minsan hindi pa nga nakakapagpagupit, ano ho? Hindi pa nga nakakapagtina. Pero masayang masaya. Pero mga kapatid, I do not condemn that person, ano ho? Maaring yung level po ng acceptance niya o yung level po ng difficulty niya sa buhay, napakabigat na yon, ano ho, na hindi na paayos yung buhok, hindi siya nakapag-rebound, nagpatiwakal. May iba naman ho, mga kapatid, ano ho, napagalitan ng magulang. That is very common. At may mga pagkakataon, yung napagalitan na anak ho, ay nagpapakamatay o nagpapatiwakal. Kaya ho, tignan niyo po yung level of acceptance po ng mga anak ninyo. And we are not here to condemn na, pambihira, napagalitan ka lang, samantalang kami nga dati, binabambo ho. That is the fallacy of the golden rule. Ano? Tayo ho kasi mahilig ng ganyan ho. Ano? I mean, the fallacy of the golden age. Iniisip natin, nung panahon namin ganito, nung panahon ninyo naman ganito, ba't kayo ganyan ngayon? Hindi ho. There is no point of comparison between our time and the times of our sons and daughters of today, kasi may mga bagay ho na akala natin magaan po para sa atin, pero sa kanila po ay sadyang napakabigat. Kaya nga sabi po ng Bible, it goes against, no, or it goes all throughout levels of society. Mayaman o mahirap, matalino o hindi ka man matalino, maganda ka o hindi naman kagandahan, ay lahat ho nakaka-experience po ng mga kabigatan sa buhay. Kaya nga ho, sabi po dito sa aklat ng unang Pedro sa 4:12 hanggang 13, mga minamahal, pansinin niyo po yung nakalagay sa kulay blue, ano ho? Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Pastor, bakit ho ngayon ang bibigat ng mga problema ko? Maaring yung mabigat mong problema, hindi mabigat sa iba. At yung magaan mong problema naman, ay napakabigat na sa iba. Gaya ng sinabi ko, hindi nakabili po ng cellphone, nagpatiwakal. Meron naman ho, talaga naman ho, mabigat yung problema. Ito mga true to life po na nakita ko po mismo sa mga mata ko. Ang mundo niya'y umiikot na sa kanyang asawang lalaki. Talagang nandun ho. Kung kanya pong mahalin, talagang nilalagay na po sa pinakamataas na pedestal. Hindi siya makatulog pag hindi ho dumarating ng bahay. Kailangan naririnig niya yung boses palagi. Kaya po yung kanyang puso, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagtitiwala, umiikot na lamang po doon sa kanyang asawang lalaki. At nakita niya yung kanyang asawang lalaki ho na ng ibang bahay ho, nagkaroon ng ibang babae. Hindi niya nakayanan ho, mga kapatid, ano ho. Siguro naikwento ko na sa inyo ho yun. Uminom po siya ng liquid sosa. Isang isang botelya ho. Alam niyo, pag ininom niyo ho yung, hindi ako nagko-commercial, ano ho, at hindi ko po sinisiraan yun. Pero yun po, parang muriatic acid po yun eh. Pag ininom niyo ho yun, di na ho kayo maitatakbo sa ospital. Tunaw ho yung esophagus ninyo, tunaw. At yung pong sikmura niyo, asin tunaw po. Ano po yung rason? Dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Sabi ng Biblia, yung mga ganyan pong mabibigat na pagsubok, mga minamahal, wag na kayong magtaka kung meron mang mga mabibigat na pagsubok na iyong dinadanas. Na para bang ito'y pangkaraniwan. Parang normal na lang, Lord. Ang bibigat ho, laksa-laksa, bagyo talaga ho, mabibigat. Ang sabi ng verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan
kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. There will always be trials, there will always be persecution, there will be always problems in this world. In fact, ang sabi po sa atin, ito po kasi Christian tayo, no? The assurance right now, ang sabi po ng aklat po ng unang Korinto, dun po sa 10:13. In the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13, mga kapatid, wala pong pagsubok ang dumating sa buhay ninyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos. Can we say po? Tapat ang Diyos. Ngunit tapat ang Diyos, hindi niya hahayaan na kayo'y bumagsak sa mga pagsubok na yan kung hindi bibigyan niya kayo ng lakas. Sabi niyo nga ho, lakas. Bibigyan niya kayo ng lakas upang kayo po'y makatayo at malampasan ninyo ang lahat ng mga problemang yan. Can we all say amen? Praise God. Ang mga non-Christians, wala pong ganung pangako. Hindi nila binabasa yung Bible eh. Pero halimbawa lang isang kabataan, naku, hindi ako makabili ng cellphone. If you are deeply rooted naman in the Word of God, may comfort na magbibigay sa inyo eh. But anyway, wala man akong cellphone, I will pray to the Lord na magkaroon ako. Pagtsatsagaan ko, makabili ako. Can we say amen? Sino ba rito ho, nung bata ho, nakaranas magtinda ng ice buko? Nakaranas o magtinda ng ice candy? Nagbobotidyaryo ho? Nakakaipon po ng pamasahe sa eskwelahan? There are so many means para tayo po'y makabili, mga kapatid. At hindi po yun ang katapusan ng mundo. Ako po, hindi ko po masisi po yung mga kabataan, na pag pinagalitan po, parang aping-api sila. Naramdaman ko rin ho yan. Siguro lahat naman po tayo eh. Nung panahon ho natin, napapalo pa tayo. Naranasan nyo ho yan, pagkatapos po kayo bambuhin, paluin, tapos aamuhin kayo ng nanay ninyo, tahan na, anak, kain na. Gaganon-ganon. Hindi mo maisubo ho yung masarap na pagkain, kasi nabambo ka. Tapos ang feeling nyo po noon, wala na akong halaga, ang sakit ng ginawa sa akin, gusto ko na magpakamatay. Lahat naman tayo naranasan yan eh. Kaya nga ho, sabi po ng unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng lahat ng tao. Pero yung salita na ginamit doon tapat ang Diyos. Sabihin nga ho natin, tapat ang Diyos. No temptation has seized you except what is common to man. But God is faithful. Tapat ang Diyos. Hindi niya po hahayaan na kayo po ay lumubog sa lahat ng pagsubok na yan, kundi bibigyan niya kayo ng lakas upang matakasan ninyo ang lahat ng mga problema. Can we all say amen? Kaya po siguro, sa isang mananampalataya, bihira ho yung talaga magpapatiwakal. Meron din ho. May mga anak ko ng pastor, kasama po namin sa Marbal. Bakit ito nagpakamatay? Engaged po pala yung bata sa drugs, hindi na monitor nung tatay. At nagpakamatay siya, siyempre, deranged po pag nasa influence po ng drugs, minsan hindi na tayo natatakot mamatay. May mga pangyayari pong ganon. Kaya tayo bilang mga magulang, we also have to police our own ranks. Ibig po natin sabihin, alam natin ho ang galaw ng mga anak natin, pero we are not there to condemn na pag may nagawang pagkakamali, kami nung panahon namin ganito, nung panahon naman ninyo, ba't kayo ganyan? Hindi po ganon. Kasi tatandaan nyo po ngayon, yung mga Gen Z ho ngayon, even the slightest po na pagsubok, ang naiisip po karaniwan ay ang pagpapatiwakal. Kaya nga, meron pong mga puntos na naisang Diyos ipakita sa atin. Bet ang daming mga pagsubok ngayon. At unang pagsubok na nais ipakita ng Diyos sa atin, ang mga pagsubok na yan ginagamit ng Diyos para ibabaho ang ating kalooban. Number 1, sabi po rito, darating ho yung laksa-laksang mga pagsubok, Pero ginagamit ho ng Diyos ang mga pagsubok para pababain yung ating kalooban. Ang sabi po dito, sa aklat ho ng 1:11, 21 hanggang 23, sinabi ni Marta, ito po yung pagpapabuhay kay Lazaro, kapatid niya si Marta at Maria. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Alam niyo po, ang kamatayan, Diyos po ang nagtatakda. Ang kalusugan natin, Diyos po ang nagbibigay. Bigyan ko po kayo ng pagkakataon po paano natin maa-appreciate ang kababaan ng loob. Pag nalaman natin
Ang Diyos talaga may-ari ho ng buhay natin. Alam niyo ba mga kapatid, minsan ipapakita sa atin ng Diyos, na even if we are in the pink of health, ibig sabihin yung pinakamagandang kalusugan, pinakamagandang tagapayo ng pagbibigay ng kalusugan. May babahagi po ako sa inyo na hindi po para maliitin yung tao, yung pangyayari po na ito, pero para magbigay ng wisdom na minsan dumarating po yung mga pagsubok na yan para ibaba yung ating kalooban na walang higit na dakilang doktor kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Can we say amen? May isa pong sikat na social media doctor po. Ako po'y nakikinig palagi doon para maganda kalusugan ko. Pinananalangin ko siya ngayon, tumulo ho yung luha ko. Kasi ang laking tulong ng doktor na yun Pero I was so blessed dun sa mga sinasabi niya ngayon, Sabi niya, pagkakaisa ng pamilya, pag-ibig ng mga anak ko, doon ko na-realize na mahal pala ako ng mga anak ko. Doon ko nakita ngayon na sa pamagitan ng sakit na ito, maski pala yung payo ko kung minsan, tataliwas. And it created humility in our heart. Alam niyo kung bakit? Kilalang-kilala po siya, magaling po siya magpayo sa larangan ng medisina. Pero sabi niya nga sa kanyang sarili, malupit itong sakit na ito, nagtago, hindi ko nakita. Ako'y doktor, may mga CT scan ako, meron akong x-ray lahat. Nagtago doon sa pinakaloob ng puso ko at ng aking buto, at ngayon, sinisingil na ako. Hindi ko po sinasabi na ang tao na ito'y gumawa ng masama, hindi ho. Hindi ko po sinasabi na, ayan, doktor ka pa naman, ngayon sinisingil ka. Pero may itinuturo po ang Diyos. Sabi po ni Martha rito, Panginoon, kung narito lamang kayo, hindi na sana namatay ang aking kapatid ho. Alam niyo po, kung nandun talaga si Kristo o wala man siya, nakatakda po sa tao na siya po'y mamatay ng minsan. We cannot alter the course of our life. Nasasabihin po natin, ayoko pang mamatay. Sana magsilbi po na wisdom yun, Even if you are in the pink of health, Pastor, hindi ako kumakain lahat niyan. Kaya nga sabi po nung doktor na yon, huwag kayo masyadong magpapastress. Kasi nung ina-analyze niya, ano ba yung cause? Ang kinakain ko, puro gulay. Exercise ako ng exercise. Kumpleto ko ng medication. Yun ang payo niya sa atin, di ba? Huwag kakaligtaan ang mga maintenance medicine. Nakita niya may isa pong kahinaan sa kanyang katawan. Palagi siyang nagwo-worry pag may nababasa siya sa internet. Kaya huwag kayong basa ng internet, kapatid. Naku, ano ba sabi sa akin? Ganito daw ako. Sama-sama ng loob ko. Magkaka-cancer kayo. Nanggaling na nga sa doktor po mismo Ano ang cause? Yung stress. Pero besides the stress, may pinapakitang karunungan ng Diyos. Lahat ay yuyuko sa ating Panginoong Jesucristo sa takdang panahon ng pagtawag niya sa atin. At kahit na anong galing mong doktor, kahit na anong galing mong tagapayo, kahit na anong yaman mong tao, nakatakda ho sa tao na siya'y mamatay ng minsan. Kaya huwag kayong mag-struggle, kapatid. Ito po, wisdom dyan Pagka marami nagsasabi sa inyo, kawawa yung kapatid, nagpapadialysis na, naka-wheelchair na siya, maaring anytime na, alam nyo kapatid, hindi nyo hawak yung buhay ng tao. Maaring yung nagpapadialysis, yung nagwi-wheelchair na yan, aabot pa ng 100 taon. Can we say amen? Diyos yung nagbibigay ng buhay Ako, I do not want to judge people na, ay naku, mukhang pagilid na yan. Mamaya, yung nagsabi na aksidente, patay. Sino ba nakakaalam po? Diyos ang may author ng buhay natin. Kaya nga every time po may mga dumadating ng ganyan, kapatid, na, naku, pastor, kinakabahan po ako, natatakot po ako. Kasi meron pong may sakit sa amin. Huwag kayo matakot. God is in control. Kapag dumating yung pastor, hindi na ako nakakainom po ng maintenance medicine. Ang mahal po kasi. Kahit wala kang maintenance medicine, kung bibigyan ka ng maintenance ng Lord habang buhay, hahaba buhay mo. Can we say amen? Sinasabi ko po yung wala ng pambili, Pag wala ng pambili prayer. Halimbawa hindi na kayo talaga pwedeng operahan kasi magkakaroon ng complication. Ang Diyos po ang greatest surgeon, kapatid. Pag nakita ang puso ninyo may mga barana, umiiyak ako sa iyo, Panginoon, dahil hindi na po pwedeng operahan. Ang Diyos ang mag-aalis ng bara ng puso ninyo. At makikita niyo yung doktor na mag-o-opera sa inyo, baka mamaya kayo pa palang dadalaw sa kanya. Can you say amen?
Bakit nyo dadalawin? Pinagraduate pala ni Lord. Kasi wala akong nakakapagsabi eh. I would just like to share to all of you my mindset, na hindi ko alam po kung ano mangyayari bukas. Kanina nung kami sumakay ng sasakyan, Lord, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang sasakyan na ito. Sana kahabagan mo kami. That's the prayer eh. Kahabagan mo po kami. Kung loloobin mo, makakapunta kami sa church, makakapunta po kami. Pero pag hindi nawa po kami mag-asaway makarating sa banal mong kalwalhatian. Di ko po pinapangako na pupunta kami. Sabi nga po ng Santiago sa 4:14 in the book of James, chapter 4, verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano po mangyayari sa araw po ng bukas. Bakit ho? Kasi, hindi nga natin alam kung buhay pa tayo bukas eh. Ang buhay ko sa natin, parang usok lamang. Minsan nandyan ka, bukas makalawa, wala na. Minsan nga, may lumapit po sa akin, Pastor, ang buti-buti ho niya. Napakahusay po niya, di ba? Talaga pong marami siyang natouch sa church. Mabuti siya, bakit siya tinawag ng Lord? Sabi po ng Isaiah 57:1 hanggang 2. In the book of Isaiah, chapter 57, verse 1-2. Kung ang mabuti ay namamatay nang hindi natin nalalaman kung bakit, ginagawa ng Diyos dahil nais ng Diyos na iligtas siya sa kapahamakan. Can we say amen? Pag ang mabuti namamatay ng biglaan, ang dami kong kakilalang pastor po, gumagraduate na. Ang bubuti naman ng mga pastor na yon. May isa nagbisikleta sa Fortune. Pag bisikleta nyo bumagsak yung bisikleta, patay, dead on the spot po. Kilala niyo yung pastor na yon, nagkasal na dito yun. Yung isa naman nating kakilalang pastor nagbubuhat ng trucks. Pagbuhat ng trucks, nag-collapse. Patay din on the spot. May kakilala po akong pastor, nandun din po dun sa conference sa Cubao. Pumunta po sila sa Manor Hotel, nasunog yung hotel, patay lahat ng pamilya niya. Minsan magtataka tayo, bakit ganun, Panginoon, ang bigat ng pagsubok na dinanas ng tao na ito? Wala namang ginagawang masama. Pagka ganun nangyari, it is also the Word of God that strengthens us. Limbawa, yung anak ninyo, napakabuti, very active naman sa church, nakita niyo masunurin, biglang tinawag ni Lord. Ang isang mabuting tao, pag namamatay, ang sabi po ng Isaiah 57:1 hanggang 2, tinatawag ng Diyos para iligtas siya sa darating na kapahamakan. Baka mamaya malayo pa sa kabutihan ng Diyos po yun eh. Mapariwara pa, hindi naman tinitignan ng Diyos yung dami ng taon na itatagal po natin dito eh. Kaya po pagka nabalitaan ninyo, Pastor, wala akong kaalam-alam eh. Wala naman ako nararamdaman, nung nagpamedical lang po ako, stage 4 na agad, ang laki nung bukol. Sabi ng doktor, 1 month. Alam niyo po yung ganong uri ng cancer po. 1 month lang aabutin niyo ron, kapatid. Kasi mula sa isang butil po ng para pong mais, within 3 months, lumaki ng ganyan. Pagka ganun I can receive the message, Lord, talaga pong tatawagin niyo na po ako. Pero there should be no struggle. What should be the realization? Sabi rito ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana siya namatay. Sino yung kapatid niya? Si Lazaro. Subalit alam ko pong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Because Martha has faith. Sabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Pag sinabi ba ni Jesus mangyayari, Jesus said, in the book of John, chapter 11, verse 25, sa aklat ng 1:11-25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, will live. And he who believes in me, even though he dies, will live forever. Ako ang buhay at ako ang pagkabuhay. May hahanapin ka pa ba kay Kristo? Alam niyo, yung doktor na yon, nakikita ko yung faith niya, ang lakas eh. Kasi kung di naman malakas yung faith mo, hindi ka pa makakapaliwanag. Pinapakita niya pa yung likod niya. Ito po, dito po ako binutasan. Nakakalungkot lang, because it was really shocking. Alam niyo ba, kapatid, anytime pwede mangyari po sa bawat isa sa atin yon. Napakaganda ng kalusugan natin, wala tayong nararamdaman, nagpa-check up lang tayo. Sabi ng doktor, 1 month. But what should be the attitude? It humbles us. Pinabababa nito ang kalooban po ng isang Kristiyano, na ang lahat pong may-ari ng buhay ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Can we say amen? Bilang katotohanan po na yan, pwede ba natin siyang palakpakan? Praise God.
Sa Kanya ho kasi yung buhay natin. Ano pang tinuturo ng mga problema sa atin? Ikalawa, yung pananampalataya na dalisay ho ng isang Kristiyano. Pastor, ang bigat ho nung dumating sa aking pagsubok ko eh. O ito po sa mga magulang, huwag niyo pong sasabihin na baliwala yan. Ano ho yung pagsubok ng kabataan? Naghiwalay sila ng kanyang boyfriend. Ang dami yung mga tawag kasi dyan, May jowa, may syuta, may baby niya, kung ano-ano mga tinatawag ko sa ano pa ho, marami hong mga terms na ginagamit pero sa atin alam natin yung boyfriend or girlfriend naghiwalay. Pag hindi ho nakayanan ho nung hiniwalayan yan, may mga nagpapakamatay ho. Akala natin magaan lang na pagsubok yan. Ang dali lang magpayo dyan, nangyayari kasi hindi siya kaloob ng Diyos. Okay, madali lang ho sa inyo magpayo Pero sa may taong may depression ho, kapatid, kaya ako, nagpipreach ako, kailangan nananalangin, kailangan din nagpapakonsulta sa doktor. Hindi ho pwedeng, ilalihans lang kita, anak. Hindi kayo nagkatuluyan po. Doon umiikot yung mundo ng anak ninyo naghiwalay sila. Binigyan na nila lahat-lahat Devastated yan, kapatid. Pero makaka-recover yan kasi yung word of God nga sa atin No temptation or no trials have come into your life na hindi po na-experience ng lahat ng tao. And sabi po dito mga kapatid, dito po sa unang Pedro 1, sa 1 hanggang 7. Diretsuin na ho natin sa 7. Ang sabi po rito, ang ginto, bagaman ay nasisira, ay napapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Palagi nating pinapahayag, doon po sa Santiago. Memory verse na natin dapat po yun Ano po yung sinasabi po doon? In the book of James, chapter 1, verse 12, blessed is the man. Pinagpala ang isang tao na nakakalampas sa lahat ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat pag nalampasan niya po ang pagsubok, ibibigay ng Diyos ang putong o korona po ng buhay, lalong-lalo na sa mga umiibig sa Kanya. Blessed is the man who perseveres under trial, for when he had withstood the test, he will receive the crown of life that God has promised for those who love Him. Eto nga ho Pastor, ba't ganun ho? Magsimula nung nag-church po ako sa inyo, ang bibigat ho na nangyari, namatay po yung asawa ko. Pinapadaan ka sa apoy Dinadalisay ka po Alam niyo ho ba kung paano po hinihinang o kaya po'y tinutunaw ang ginto para maalis ang lahat ng impurities niya? Pinadadaan po yan sa apoy. At pag dumaan po yan sa apoy, anuman po yung impurities niyan, kung may mga halo pong ibang metal po yan, matatanggal ho ang ginto po'y magiging 24 karat dahil pinadaan niyo po sa apoy Hindi po pwedeng hindi ka dadaan sa pagsubok sa mundo na ito. Tatandaan niyo po, yung mundong pupuntahan po natin, perfect, blameless, upright, walang pagkakamali. Dito pa nga lang ho, hindi tayo makalampas po sa mga maliliit lang na pagsubok. Pastor, hindi nag-click yung negosyo namin ho Ang laki ng nawala sa amin. Alam niyo po, doon po sa Isabela, may mga kakilala po yung tatay ko roon. Nag-invest po sila, nagtatanim sila ng mga mais doon, 100,000 nangutang sa Bombay. Alam niyo naman kung paano ho ang Bombay magbabalik ho niyan, 5-6, With their thoughts na aani kami Ang aanihin namin, 250,000. So may kita po na 150,000. Dumating ho yung bagyong Perdi, hindi ho ba? Tayo ho ba, dumating yung bagyong Enteng. Devastated lusaw, sira, wala na hong naani. Sa Isabela lang ho yan paano ho yung nagtatanim ng mga sibuyas? Mahal po yung sibuyas. Ikaw po nagpuhunan ng 50,000. Tinamaan ng bagyo, aanihin na, nawala. Ang bigat na problema yan. Para sa inyo po, baliwala yung pastor. Kinikita lang naman ang pera Pero sa isang mahirap na magsasaka po, tapos wala pa siyang kasamang Diyos sa buhay niya, minsan na solusyon po nila, magpakamatay na lang. Bakit nyo nasabi, pastor? Nangyari po yan. Pero ang sabi nga ho, dumaan man kayo sa ganun ho na nalusaw yung negosyo ninyo, isipin ninyo na ang pananampalataya nyo pinapadaan sa apoy. Bakit kailangan padaanin sa apoy po? Para po matiyak na ang pananampalataya po natin ay tapat at talagang mananatili magpakailan paman. Kaya pagka ho may mga pagsubok na ganyan,
Iba ang attitude ng isang mananampalataya. Ano ho, pagka mabibigat, halimbawa nabalitaan nyo po, siyempre sa una ho, malulungkot kayo. Maski man ako ho, halimbawa na-diagnose ako ng doktor, ano ho, sabihin sa akin, Mr. Resos, stage 4 na ho kayo. Magpaalam na kayo sa pamilya ninyo. 2 weeks to go. Talaga kung iiyak ako, magdadamdam ako, tao ako, hindi naman ako ipokrito ho eh. Pero konti-konting lalakas yung kalooban ko, mga kapatid. Ano po sabi po ng Santiago 1:2? Consider it pure joy. Tignan ninyo bilang isang malaking kagalakan kapag ho dumarating ang mga laksa-laksang problema, sapagkat alam ninyo ang mga malalaking problema na ito po ay gagamitin ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay maging matatag at lumakas po ang ating mga pananampalataya. Can we all say amen? Mahirap po yung kapatid, na halimbawa, nasa pagkakataon po tayo na, Pastor, pagod na yung katawan ko, talagang puro dialysis na lang ginagawa po sa akin. Mabuti ang Diyos, kapatid. May maaasahan tayo sa Diyos, kapatid. Ang Diyos po ay tapat, ang Diyos po ay dakila, ang buhay niyo po ay nakasalalay sa Diyos, hindi po sa doktor. Ang buhay niyo ay nakasalalay, hindi po sa dialysis. Ang buhay ninyo hindi nakasalalay dahil hindi kayo na-ooperahan pa sa puso. Ang buhay ninyo ay nakasalalay sa Diyos. Can we say amen? At pag sinabi po ng Diyos na time's up, no struggle, kapatid. Nilagay ko na sa puso ko yan. Every time sasakay ako ng jeep, unto your hands I commit my spirit, O Lord. Hindi ko alam po kung ano mangyayari sa jeep eh. Pagbaba ko po sa jeep, mga kapatid, naglalakad ako. Panginoon, iniaalay ko buhay ko sa inyo. Maaring paglakad ko po, humangin, yung puno ng niyog, bumagsak, tumama sa ulo ko. Patay ako. Pag-uwi ko sa bahay, matutulog na lang ako. Nagpapasalamat po muna ako sa Diyos. Lord, walang nangyaring aksidente sa labas. Malakas pa rin po ako. Pero isa pong inihiling ko, matutulog po ako. Pwede niyo po akong kunin sa pagtulog ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At kung ako man po'y kukunin niyo, ihanda niyo po ako sa buhay na walang hanggan. Hindi ko pa time, bukas nagising ka na naman dahil nag-alarm po. Ay, hallelujah Lord. Prayer meeting, paulit-ulit po. Hindi natin hawak ang buhay ng tao. Bakit ang daming problemang dumadating? Nasira negosyo ninyo, nagkahiwalay kayo ng boyfriend ninyo, masamang-masama ang loob nyo, napagalitan kayo ng mga magulang ninyo, hindi kayo nakapasa sa board exam, may mga malalaki pong mga plano kayo na unsyami, hindi natuloy. Pinapadaan kasi tayo ng apoy, Christian ka eh. Sabi nga ni Ate Emmy kanina napakaganda ho nung Roma 8:28 Tandaan ninyo mga kapatid, ang sabi ni Pablo sa atin, lahat ng pangyayari, pinagkakaloob sa atin ng Diyos, everything works together for good, naaayon po, lalong-lalo na sa umiibig sa Diyos. Do we love God? Can we say amen? Mahal po ba natin ang Diyos? Lahat ng problemang dumarating sa inyo, pagpapadaan sa apoy para po matiyak ng Diyos, nananalig po tayo ng tapat. Ikatlo, kapatid, sabi po ng Biblia, ang mga problema dumadating para magkaroon tayo ng pundasyon na hindi matitinag. Fortress, matatag, hindi kailangan mabagsak basta-basta. Ang sabi ng unang Pedro 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, magbibigay sa inyo ng katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyon na hindi matitinag. Ang bibigat ng mga pagsubok na dumating. Alam nyo, Pastor, nakulong ho ako eh. Tatanungin kita, ba't ka nakulong? Kasi po nagnakaw ako, kaya ako praise God, sinusubok ako ngayon. Alam niyo po ang sabi ni Pedro, sa unang Pedro po, 2:20 kapatid. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 20, Mangagalak kayo kapatid kapag ang mga nalalakaran nating pagsubok po ay dahil po sa kabutihan na ating ginawa. Pero maipagmamalaki mo ba, sabi po doon ni Pedro, kung ikaw ay nagdurusa ngayon dahil sa ginawa mong masama? Rule of the Bible po, nagpapatawad ang Diyos ng kasalanan, pero hindi nawawala po ang consequence ng kasalanan. Pastor, talagang narip ko Humingi na po ako ng tawad. Pinatawad ka, pero makukulong ka, kapatid.
Pastor, talaga nagnakaw po ako sa gobyerno ho eh. Makakalimutan ng Diyos yan. Pero matatanggal ka sa posisyon, makukulong ka, kapatid. Kasi nakalagay po yan yung consequence. Maipagmamalaki mo ba na ikaw ay nagtitiis ngayon dahil sa iyong sariling kasalanan? O ikaw po'y nagtitiis dahil sa ikaw ay mabuti at ikaw ay bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yan in 1 Peter chapter 2 verse 20. Kaya huwag tayong proud. Pinaparusahan ako dahil ako'y gumawa ng masama. Kaya nagtitiis ako alang-alang kay Kristo. Hindi po pagtitiis kay Kristo ho yun. That is a consequence of our sin. Pero yung pundasyon na yan, ako matatag ka. Alam niyo po yung bangko na subok na matatag, subok na matibay. Na sana ho, kahit na anong ibato sa atin, matatag tayo, malakas tayo. One good example, naging matatag po yung pundasyon niya, yung susunod po, number 4, ito ho, walang iba kundi itong tao na ito, dinevelop ng Diyos yung pag-ibig po sa kanyang puso. Sino po yung tao na yon? Dito po sa number 4. Wala naman ako mabasang tao dyan eh. Sino po yung sumagot? Dapat po, basis natin yan, si Job. Ano pong sabi dito ni Job? In the book of Job, chapter 2, verse 10, ang sagot ni Job dito, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Kasi sabi ng wife ni Job, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Kaya ka siguro dumanas ng mga katakot-takot na problema na yan, kasi masama kang tao, kaya sumpain mo na yung Diyos. Ano pong sabi po ng kanyang asawa, si Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Bakit ba hindi umangat-angat yung buhay ko? Bakit ba hindi kami makakain 3 beses isang araw? Bakit yung anak ko walang pan-tuition fee? Bakit may maluba pa akong sakit? Wala nang trabaho yung mister ko, nagkasakit pa yung anak ko. Ngayon ako ho, bilang ina, nakaratay pa ngayon. And sabi po ni Job, sana ho tanggapin ng bawat isa sa atin Hindi lang ba yung pagpapala ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi din ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Ano pong sabi dito? At sa kabila ng kanyang paghihirap, may sakit ka, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Imagine niyo ano po ang description ng Diyos kay Job, In the book of Job, chapter 1, verse 1, si Job ay isang tao naninirahan ho siya sa lupain ng Uz. Siya po ay mabuti. Siya po ay sumasamba sa Diyos. Siya po ay lumilihi sa lahat ng uri ng masama. Ayun yung katangian niya, 3 Tapos, suddenly kakapitan siya, ang dami niyang anak 10 yung anak niya, 7 lalaki, 3 babae, 10 yung anak niya. Lahat ng ari-arian niya, pinakamalaki sa silanganan. Ikaw may mag-ari ka halimbawa ng 7,000 tupa. He has 7,000 sheep. 7,000 tupa 3,000 kamelyo pagmamay-ari niya. Meron siyang 1,000 baka, meron siyang 500 na asno o donkey. Imagine niyo asindero ka, mayaman ka. Anak niya 10, araw-araw nagse-celebrate po. Bigla hong darating yung bad news sa inyo Job, sabi po ng alipin niya, yung pong lahat ng tupan niyo, kinuha ng mga sabeyo. Kinuha 7,000 tupa, kinuha. Bagsak negosyo niyo nun, kapatid. Hindi pa natatapos, after a few minutes, may dumating na naman Yung pong lahat ng mga baka ninyo at pati yung mga asno ninyo, kinuha naman ng mga Kaldeo Chaldeans, kinuha po. Siyempre, saman-sama na yung loob ni Job. Pagkatapos nun, yung worst na balita, dumating yung 3 alipin, habang nagsasaya po yung anak ninyo, may malakas na hangin na dumating po dun sa inyong bahay. Nawasak po yung 4 na pundasyon. Nadaganan po yung 10 anak ninyo, patay lahat. Wasak negosyo, patay lahat ng mahal sa buhay. Pagkatapos nagkasakit si Job at nagkaroon ng puro bukol ang kanyang katawan. To top it up, ito nga nung sinagot niya yung kanyang misis, imbis na supportive, mga misis, dapat suportahan niyo po yung asawa niyong nalulugmok, yung asawa niyo may malaking problema, sinumbatan pa. Sumpain mo na ikaw ang Lord para mamatay ka na. Sabi ni Job, napakaganda hindi mo ba naiintindihan ang iyong sinasabi? Pagpapala lang ba tatanggapin natin sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap pagka may mga parusa, may mga sumpa, o anumang gusto sa ating gawin ng Diyos? Hindi ba natin kayang tanggapin yon? At sa lahat ng sinabi po ni Job, hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. In Job chapter 1 verse 8,
Pinagmalaki pa nga ho siya ng Panginoon dyan eh. In Job chapter 1 verse 8, ang sabi ng Panginoon, umakyat ho kasi si Satanas ho, nakipag-usap sa Diyos eh. Nandun sa langit eh, sabi ng Panginoong Diyos, wala ka bang nakita? Kahit na isang tao man lamang, may recommend ako sa iyo, eto si Job. Ang katangian yan, mabuti yan, sumasamba sa akin yan, umiiwas yan sa lahat ng uri ng masama. Sabi ng verse 9 po, sinusunod ka lang naman yan dahil pinagyayaman mo siya eh. Pinapalawak mo yung teritoryo niya, iniingatan mo ang kanyang anak. Sabi ng verse 12, o sige, ibibigay ko ang buhay ni Job sa'yo, wag mo lamang siyang sasaktan. Ayan na, tines lahat ni Satanas. Kaya pagka kayo dumaranas o ng mabigat na pagsubok, tignan niyo po si Job. Nawalan ba kayo ng anak? Sabay-sabay, nawala ho negosyo ninyo. Nagkasakit kayo ng malubha. Baka cancer lang sakit nyo, buhay pa naman yung anak nyo, may negosyo pa naman kayo eh. Pero sabay-sabay ho yan, tapos ang asawa ho, susumpain ka pa ng asawa mong babae. Pero napakaganda ho ng sinabi ni Job. Ano? Yung mga masasamang bagay lang ho ba? Yung mabubuting bagay ba lang ang tatanggapin natin? Hindi ba tayo tatanggap kahit nakakaranas ka ng masama? God is in control. Kahit masama pa yan, pag tinanggap mo ng may pagpapasalamat sa Diyos, God is in control. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam nyo kapatid, gusto kong i-impart sa inyo po ito kasi maraming pagsubok sa inyo, maraming pagsubok sa akin, marami tayong dinaranas, iba't ibang uri ng sakit. Pero matuto tayo ho sa buhay ho ni Job, sa buhay ho ni Kristo. Ikalima, ano pa ho yung tinuturo sa atin? Pag napagtagumpayan mo kapatid, hindi lang naman ho kasi na, Pastor, hindi na namin maibabalik ko yung buhay ng anak naming namatay. Opo, dito sa mundo. Pero nakakalimutan natin, magkikita-kita tayo sa langit. Pastor, talaga hong nalugi yung negosyo ho namin. Sino ba may-ari ng lahat ng pera at negosyo? Ang Diyos din ho. Kung nais kang pagpalain ng Diyos, mapagpapala ka. Kung nais ka pong padaanin ng Diyos sa pagsubok, susubukin ka ng Diyos. Ano pong sabi dito sa Romans 8 chapter 18? Para sa akin, sabi ni Pablo, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan na ito. Ano man yung pagsubok, ulitin ko lang sabi po ng Santiago 1:2, ang sabi dito, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, Santiago 1:2, tignan natin ho na isang kagalakan pagka dumarating ang mga laksalaksang pagtitiis o mga pagsubok, sapagkat alam natin kapag napagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na ito, ibibigay sa atin po ng Diyos ang korona ng buhay, lalong-lalo na sa umiibig sa Kanya. Sabi po ni Pablo, ang mga nagtitiis o ang pagtitiis natin sa kasalukuyan na ito ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. You will receive the crown of life, buhay na walang hanggan, lalong-lalo na sa lahat ng umiibig sa Diyos. May iniiwan po si Kristo sa bawat isa sa atin. Sino mang nananalig sa akin at kasama ko, kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Peace I leave unto this world. In this world, you will have troubles. But lo and behold, sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Bilang pangwakas, tatagalugin lang natin ho yun. Ang sabi po ng 1:16-33, sinabi ko ito sa inyo, lahat ng napag-aralan natin ngayon kapatid, sinabi ko sa inyo ito ngayon, upang sa pagkikipag-isa ninyo sa akin, ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Bakit ho? Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Tiyak ho yun. Ngunit, this is the assurance. Tibayan ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan na ito. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. We praise you, Lord, and we glorify you. Panginoon, ang mga aral niyo po ay nagbibigay po ng solusyon sa lahat ng aming nararanasan ngayon. Kaya sa lahat ng pagpapahayag ng salita na ito, makita namin ang lahat ng karunungan na ito. Panginoon, matuto po kami sa lahat ng nakikita namin sa mga nangyayari sa aming paligid. We do not hold this life, Panginoong Ama. Minsan napakalakas ng buhay na ito, bukas makalawa po, may sakit na, o kaya po'y nabibilang na rin po ang aming pamumuhay sa mundo na ito. But we are rest assured, Panginoong Ama, because you have a promise. Napakaganda po ng ipinangako niyo po
kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa lahat ng nakikiisa sa akin. Sapagkat ang mundo na ito ay daranas ng iba't ibang kapigatian, ngunit huwag kayong mangamba, ang sabi niyo po sa amin, sapagkat napagtagumpayan na po ninyo ang sanlibutan na ito. Iba-iba po ang problema na dinaranas namin ngayon, Panginoon. Meron pong may mga malubhang sakit, meron pong mga kawalan ng pananalapi, meron pong mga nasirang relasyon, Panginoong Ama. Relasyon ng mga mahal namin sa buhay, ugnayan namin sa aming mga pamilya, mga nawasak na mga negosyo, mga plano po namin na hindi na sa katuparan, mga pagdating po ng mga promotion na hindi po namin naasam-asam, lahat ay mga mabibigat na pagsubok na ginagamit ninyo ngayon upang padaanin kami sa apoy, upang tiyakin ang aming pananampalataya po ay tiyak at tapat po para sa inyo. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso. Napakaganda po na mamuhay sa mundong ito. Na huwag kami mawalan ng pag-asa sapagkat ikaw mismo po nagsasabi sa amin. Mga galak kami kapag dumaranas kami ng maraming mga pagsubok. Sapagkat alam niyo na mga pagsubok na yan nagpapatatag ng aming pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay gagawin yung ganap, kumpleto at wala pong pagkukulang. Salamat ng marami, Panginoong Diyos. Sa pagdaan namin ngayon sa apoy, bigyan niyo po kami ng kalakasan. Sandigan ka namin, kalasag ka namin. Ikaw po ang aming kagalakan. Pag nawala ka sa aming buhay, wala na pong halaga ang amin pong buhay sa mundong ito. Salamat na lamang po dahil buhay ang Diyos. Salamat na lamang po dahil ikaw po'y maaasahan. At salamat, Panginoong Diyos, hindi kami nangangamba, inihahanda mo kami ngayon sa buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan, Ama. Ang pinakamataas po na paggalang, pagpupuri ay tanging sa iyo lamang po sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pagkakaloob. Bago po ako manalangin, nais ko lamang pong basahin sa inyo ang nasasaad po sa pangalawang Korinto 9:6 po hanggang 8. Sabi po dito, datapwat sinasabi ko sa inyo, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob at dahil sa katangiang sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo ay mayroong laging buong kaya sa lahat, ay magsisipag sagana sa bawat mabubuting gawa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, O God, sa binigay mong biyaya sa umagang ito, sa mga salita mo na ipinahayag mo sa amin, Panginoon. Nawa ito ay patuloy, Panginoon, na malakaran namin, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa mga kamay na gagamitin mo, Panginoon, upang magkaloob, upang matugunan ang mga pangailangan sa inyong iglesia, O God. Hindi po hadlang ang aming kahirapan, hindi po hadlang ang aming karamdaman, upang hindi kami magkaloob sa inyo, Panginoon, dahil higit sa lahat, kayo po ang nakakabatid. Kayo po ang may-ari ng aming buhay. Kayo po ang may-ari ng lahat ng bagay na tinatangkilik namin, O God. Kaya wala po kaming dapat ipagmalaki sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga puso na may kagalakan na magkaloob sa inyo, O God. Dalangin namin na pagpalain mo po sila
Ang mga trabaho nila ay patuloy, Panginoon, na paunlarin mo. Ang mga negosyo, patuloy na palaguin mo, O God, upang sila, Lord, ay patuloy na maging daluyan na yung pagpapala sa inyong ubasan, O God. At kung wala pa po kaming kalooban na makapagkaloob sa inyo, Panginoon, wala pa kaming kakayahan, O God, we pray, Lord, na ipagkaloob mo po ang mga desire ng aming mga puso, Panginoon, na magkaroon ng trabaho, ang naghahanap ng trabaho, Lord. Maraming salamat, O God, nawa ang mga kaloob na ito ay magamit sa ikalalago ng iyong ubasan, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw, pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ayan po, dadako na tayo sa ating mga pagbati ng magdaraos ng kaarawan. Umpisa po September 19, Brother John Robert Vizcara. Amen. Happy birthday po. September 21, Sister Catherine Bermiso. Wala pong ibang nagdaraos ng kaarawan o anniversary. Happy birthday po sa inyong lahat. Kung nandito po yung mga nagdaraos ng kaarawan, pwede po kayong tumayo para maipanalangin. Wala. Sino po ba yun? Sino pa po bang hindi nabanggit na nagbe-birthday? Wala po. May first timer po ba na ngayon lang nakapunta? Wala po. Sige po. Happy birthday po. Pagpurihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Lord. Ngayon po, darako na tayo sa ating mga paalala. Ayun, September 22 po, mayroon po tayong celebration na gagawin. Yun po yung mga mga bata po na nag-graduate at nabigyan ng karangalan sa year 2024. Bibigyan po natin sila ng recognition dito sa church. Maaari pong magpatala kayo kay Sister Crisel o kaya kay Ashley o kaya kay Brother Francis. Nakalimutan, naglalag, senior moment. Sige po, magpadala po kayo kay Ashley, kay Francis at kay Crisel para po sa inyong recognition this coming September 22.
Sa September 22 din po, ang presider po natin, ayan, Sister Jean Palomar. Supposedly, siya po ngayon, kaya lang nagpalit po kami. Sister Jean din po ang prayer and tithes in offering. At ang flower bringer po, Talag family. Youth Fellowship po, after service, mayroon po yun ng Youth Fellowship. Sino man po yung mga kabataan, invited po kayo sa gawaing ito, makipag-fellowship po tayo para at least alam nyo po yung mga gawain sa inyong iglesia at makapag-share kayo ng mga knowledge and wisdom ninyo. Ayun, tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study natin. Every Wednesday po ito, 7 o'clock sa ating Facebook page. Ang prayer meeting po natin every day, 5 a.m. po hanggang 6 a.m. At tuwing gabi naman po, Friday, Saturday at Monday, 8 p.m. po to 9 p.m. Ngayon po, dadako na tayo sa ating closing prayer and final benediction. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie. Praise God. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung atin pong plano na magpahayag ng Word of God during October 31 po, kanya-kanyang bibisitahin ho na namatayan sa simenteryo. At gaya ho ng in-announce ko, ito po yung tracts na ipamimigay po natin. At napakaganda niya dahil colored po siya. Ayan, colored po siya. At bandang likod ho, pwede natin ditong ilagay yung pantatak. Maliit lang ho yung pantatak dito, kahit ho yung Peace of Harvest Christian Ministry lang, tsaka yung telephone number. Kung may pantatak ho na pwedeng maipagawa para maitatak ho dito. Unang-unang nag-donate sa atin, purihin po ang Diyos. Andiyan si Mishka. Okay, si Mishka. Thank you so much kay Lord Mishka. No? Ito po ay bigay sa atin ni Mishka. At ito po ay 100 pieces. Dahil po colored ito, parang magazine type po, 2 piso po pumapatak yung isa. Saan ho pwedeng ma-order ito? Ito po ay nakukuha sa Shopee. Okay, so pwede ho, kung kayo ho ay tinatouch ni Lord, tayo po dinonita ng isa, minakuha na rin po ako na 2 po, para maipamahagi sa lahat ho ng pupunta sa iba't ibang mga simenteryo this coming October 31. Sa lahat naman po ng gustong sumama sa Jesus Reigns, November 30, pakitala na rin, Crisel, yung lahat kasi binibilang po namin, baka po loobin ng Panginoon, makapag-rent po tayo ng coaster. Pagka mga 3-4 lang ho sasama, di mag-commute na lang tayo ho. Pero pag marami-rami ho, masaya po ito sa Luneta, doon na rin tayo sama-samang magpipiknik ho, at tayo po ay magpupuri sa Panginoon ng buong araw po. Bonifacio Dia, wala namang pasok po yan, o November 30 po, 2024. Kaya sana ho, huwag niyong kakalimutan, Pastor, interesado po kami buong pamilya, magpatala kayo, para doon namin po malalaman po, kung ano po yung rerentahan natin ho, kung tayo ba'y magrerenta ng coaster, o kahit van po, o baka bus, kung lahat kayo isasama. Yun lamang po, tayo po lahat ay tumayo, tanggapin natin po ang pagpapala at ang pag-iingat po ng ating dakilang Ama. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Makapangyarihang Diyos, patuloy po ang pagpapasalamat ng buong puso namin sapagkat tinuturuan niyo po kami, Panginoong Diyos, to be dependent on your word. Panginoong Diyos, ang daming pagsubok kung wala siguro kaming Diyos sa buhay. Matagal na rin po kami nagpatiwakal, matagal na rin po kaming napariwara, matagal na rin po kami, Panginoon, nalulong sa mga masasamang bisyo. But thanks be to God, Panginoong Ama, may mga salita po nagpapalakas sa amin. May mga payo po na tinatanggap kami. Mayroon pong banal na espiritu na gumagabay po sa amin. Kaya nakatitiyak po kami, Panginoon, matatag po na pundasyon ang itatayo niyo po sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sa lahat po ng umiibig sa inyo, sa Peace of Harvest at sa lahat po ng buong sanlibutan na nananalig sa inyong pangalan. Kaya sa umagang ito, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at sa pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, iniiwan ko po ang pagbabasbas po ni Moses, Panginoon, sa Israelita, ngayon naman po sa lahat po ng mga taga-Peace of Harvest. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya ng binitawan ni Haring David sa mga Israelita rin, sa Aklat ng Awit 23:6,
Bibitawan ko po ang kapangyarihan ng salita ninyo sa bawat isa. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga, Panginoong Diyos. Ang pinakamataas na papuri, tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos. Muli po, salawakan natin ang Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang pong dakilang pagmamahal sa ating lahat. Asahan po natin na hindi po niya tayo iiwan at patuloy na ang kanyang mga pangako ay patuloy niya igagawad sa atin. Amen? Palakpakan po natin muna. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Magandang tanghali po sa ating lahat. Naway tayo pinagpala na ating Panginoon sa kanyang salita. Magkita-kita po tayo next week. Mag-ingat po tayo lahat. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen!
po.